Sa gumagawa nga tayo ngayon, mag-i-explain ako sa inyo ng konti para maiwasan nyo. Yung iba, pag sinasabi kong pag nakasingle sila, ay minsan ay nagtatampo at sinasabi bakit daw ayaw ko raw pa single. Hindi naman sa ayaw mga boss. Ang sa akin lang kasi pag nakasingle ka, mas malakas yung spark nito. Kasi wala siya control. Wala naman kasi tong MOSFET para sa control ng single at saka automatic. Nakarekta. Kumbaga sa welding, kung ihipuin mo siyang ganun, pag pinipitik-pitik mo, may tendency na dumidikit. Ito po yun. Ayan, carbon. So, pag gumaspang po to, pag dilagay mo rito yan, inipit mo, iipit na yan. Hindi na yan babalik. Mag-auto-fire ang inyong mga gel blaster. Ha? Pag nilagay nyo ng battery, kusa siyang puputok. Kasi hindi mahila nitong spring. Ha? Pag hindi mahila nitong spring, mga boss, pag hindi nito mahila, eto, iipit yan. Gaganon po yan, no? Tayo ayusin ko, ha? Yan, nakaganyan yan. Nakaganyan yan. Eto, hindi bumabalik. Kasi nga, nakaipit, puro kalawang, puro rusty na. Kumbaga sa welding, namuuna yung mga sinasabi nilang yung magaspang, yung ganon. Yan. Kinalas ko na po yan, tapos kinarbong-karbong ko na, mamaya papuputiin ko yan. So, ang karaniwan na nagiging issue ng bohan is ganon. Dahil nga, ang ano niya, kaya ganon ang nagiging issue ng bohan, nag-auto-fire daw, nagatugo niya, pututo sir. Maganda lahat ang mga gel blaster, lalo na yung mga bohan. Hindi niya po sakit yun. Nakadesign po kasi ang bohan na makapal itong contact point. Ito yung assembly female. Ang tawag rito, assembly female bronze. Ito naman, contact point. Ito po yung contact point. So, ayan, pag umikpit yan dyan, ito mahigpit. Hindi naman pwede luwagan to kasi hindi niya matatouch. Hindi siya puputok. Sakto lang po yung bunganga niyan. Pagpasok nito, dapat pag pindot mo, i-slide dyan, gagalaw yung cut-off lever, magsisingle, dahilan para bumitaw. Kaya pag binaano mo to, meron siya sa ilalim dito. Ayan, meron siya sa ilalim. Kung makikita nyo, ito. Yung contact point, may parang isang hagdan yan palalim. Dahil pag pinindot mo yan, dapat bumitaw, bumalik sa pwesto, at matouch niya ng isang beses to. Yan. Inuulit ko mga boss, kung gagamit kayo ng single, mas maganda na ilagay nyo sa automatic, tsaka nyo pitik-pitikin. Doon na kayo kumuha kasi mas makukuha niya ng buo, makakapasok siya ng buo, hindi siya dampi-dampi. Ang nangyayari kasi po, pag naka-single ka, dadampi lang siya sa dulo. Kaya pansinin nyo boss, sa mga gumagawa po rito, kung mapapansin nyo, yung iba nito parang kinain na, naputol, parang kinagat-kagat. Dahilan po yan nito. Pag hindi na kaya nito hindi na kaya nito yung kalawang o yung rusty na kumapit, ang uubusin niya itong female. Pag naubos ng female, bibili ka ng buong assembly. Kagaya ng ginawa ko po dati, yung ginawa ko, gumawa ako dito yung sa, tawag dito, yung sa takip ng spam, ginupit ko, tapos ginawa akong female. So, iba pa rin pag original mga boss. Ayan lang po boss, ine-explain ko sa inyo kung bakit umiipit ito. Dahilan para mag-auto-fire. Pag saksak ng battery, patatatat, puputok po siya. Kasi hindi ito nakabalik, hindi niya mahila. Nakapress lang to. Nakaganyan lang po siya. Yun, nakaganyan lang siya, nakadikit. Kung magpapansin niyo, nakadikit. Nakapasok lang siyang ganyan. Ayan, nakaganyan siya. Ngayon, yung spring, hindi makabalik. Dahilan kasi, nagpahigpit sa kanya mga boss, itong kalawang. Yung kalawang na yan, yung mga rusty na yan. Pansinin nyo, pag nanonood kayo ng welding, pinipitik-pitik nilang ganon. Minsan, di ba, kumakawit, inahihirapan silang bunutin. Ganon po ang nangyayari. Pero hindi naman ito tungkol sa welding. Ganon lang po kasi may electricity gumagapang dito. So, pag touch niya ng mahina, kakawit siya. Hindi siya babalik hanggang sa ma-welding na siya. Kumbaga, dalawang mainit to, mainit rin to. Pag nagdikit, welding silang dalawa. Hindi na makakabalik to. Hanggang sa matuyo yung parang nahinang na. Pag saksak mo ng battery, auto-fire. Ngayon boss, ulitin ko ulit, pag gusto nyo gumamit ng single, mas maganda po naka-automatic. Pa-isa-isa lang kayo doon. Okay lang naman yun sir, version. Yan po yun. Kahit sa mga time namin dati sir, noong 2005 sa Airsoft yan na nagiging sakit. Kaya ang ginagawa namin, minsan naka-auto lang kami, doon na kami kumukuha. Unang-una, bawas din ng stress. Hindi rin mapuputol to. Yan, yung pinakatenga. Kasi pag nag-single ka, nagsiswing po yan, gumagalaw po yan. Ayan o. Sa labas niyan, merong spring na naglalaro para bumalik-balik siya. Tapos, meron sa labas ng plate
Kaya pag ginano mo, pag pinihit mo siya, yung nakalabas na kontil, pepestong ganun, gagalaw yung plate, may tutulak nyo yung pinakaipin na maliit, magsisingle. Pagka ginanon mo naman po, uusog siya ng malaki, naka-free. Eto, papasok to ng malaki. Okay mga boss, maliwanag tayo doon. Maraming salamat po.